Ang ating aralin, part 6 na ng ating lesson patungkol sa mga pangunahing paniniwala na ating pinanghahawakan bilang bahagi po ng kalipunang ito, ang Believers in Jesus Christ the Lord Congregation. Sa series po na ito na yung huling part. At ang layunin ng ating aralin ay upang muling sariwain yung mga mahalagang bagay na nagbibigkis sa atin bilang isang komunidad, nagbibigkis sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang bibigyang diin natin sa araling ito, tatlong mahalagang aspeto sa pundasyon ng ating paniniwala. Yung pag-ibig sa kapwa, yung diwa ng pagtitipon, at ang Biblia bilang pinagmumulan ng karunungan at gabay natin sa ating buhay. Yung pag-ibig sa kapwa, pundasyon niya ng bawat relasyon, ng anumang relasyon, sa pamilya man, sa pakikipagkaibigan natin, sa komunidad na kinabibilangan natin, mahalaga po ang pag-ibig sa kapwa. Sa pagmamahal o sa pag-ibig, natututo tayo na umunawa. Natututunan din nating magpatawad at magbigay ng sarili at mga pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. At yung pagtitipon naman, hindi lamang yan simpleng pagsasama-sama. Ang pagtitipon po ay pagkakataon natin na magkaisa bilang isang pamilya ng mga mananampalataya. Pagkakataon natin para magpalakasan tayo, pagkakataon natin para magbigay inspirasyon sa isa't isa sa gitna ng hirap ng buhay. At sa hamon ng buhay, kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano, paano ba tayo mag-aral na nananatiling Kristiyano, paano ba tayo maghahanap buhay na nananatiling Kristiyano. Yung pagtitipon po ay opportunity natin para magpalakasan. At higit sa lahat, yung Biblia, ito yung nagsisilbing gabay. Yung Bible po, yung liwanag sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Dahil sa Biblia natin matatagpuan yung karunungan, yung pag-asa na kailangan natin para mapanatili nating matatag yung ating pananampalataya. Muli po, inaanyayahan ko ang bawat isa na sama-sama nating pagnilayan yung mga katuroang ito. At magbunga nga po ito sa atin ng kasiglahan, ng pagpapalakas, at pag-asa na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Isa-isahin po natin. Una, tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos, ay tungkulin nating umibig sa ating kapwa, kasama na maging ang ating mga kaaway, gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao, at huwag gumanti ng masama sa masama. Kung mapapansin po natin sa tenets of faith nating ito, tayo po ay mga mananampalataya na merong layunin. Ano po ba yung layunin? Yung marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos. Paano ba natin mararating itong kasakdalang ito? Makikita natin yung sagot sa pagkakasulat ng ating pangunahing pananampalatayang ito. Paano natin mararating yung kasakdalan? Hatiin natin sa tatlong kaisipan, yung pangungusap na ito. Una, tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos, ay tungkulin nating umibig sa ating kapwa, kasama na maging ang ating mga kaaway. Alam po natin kung ano yung dakilang utos sa kautusan. Ang ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Yan yung dakilang utos sa kautusan. Pero, may utos din po sa atin na ibigin ang kapwa. Sa Mateo chapter 22 verse 39, at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yung pag-ibig sa kapwa, hindi po ito optional na gawain. Kaya nga po sa binasa nating tenets of faith, tungkulin nating ibigin ang ating kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay utos mula sa Diyos na nangangailangan ng ating pagsunod. At yung pagsunod sa utos na ito, yung utos na you shall love your neighbor as yourself, hindi lamang ito limitado sa mga taong madali nating mahalin. Yung pagsunod sa utos na ito, hindi lang
limitado sa mga nagmamahal sa atin, tulad ng pamilya o mga kaibigan natin. Kasama po sa utos na ito, na ibigin mo ang iyong kapwa. Kasama dyan, maging yung mga taong mahirap mahalin. Maging yung mga umaaway sa atin, o kaya yung mga kaaway natin. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 5, sa verse 44, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo." Madali lang basahin ito. Madali lang din sabihin ito at madali lang tanggapin ito para wala na tayong pagtalunan, para wala na tayong argumento. Pero alam natin ang ganitong klaseng pag-ibig, hindi ito normal, hindi rin natural sa ating mga tao. Kasi kung iibig tayo, mas madali yung iibigin natin yung gusto din tayo. Kung iibig tayo, kung utos na umibig tayo, mas madaling sundin yung iibig tayo, mahal din tayo. O kaya walang ginagawang masama sa atin. Pero yung kaaway natin, iibigin din natin, hindi siya natural. Mahirap. At sa maraming pagkakataon, maaring hindi natin kayanin. Maaring hindi natin masunod ito. Pero bilang mga tagasunod ni Kristo, ang Panginoong Hesus po, ang nagsasalita sa atin dito, tayo po ay tinuturuan. Tayo po ay inuutusan na umibig sa ating kapwa. At yung pag-ibig na yon, hindi ayon sa sariling lakas, hindi ayon sa sarili nating pakiramdam at sa sarili nating kakayahan. Kundi ibigin natin yung ating kapwa, kasama yung mga kaaway natin, ibigin natin ayon sa biyaya ng Diyos sa atin. Ibigin natin yung ating kapwa, kasama yung mga kaaway at umaaway sa atin, ayon sa biyaya ng Diyos sa atin na kung paano tayo ay kanyang inibig. Sa kabila ng hindi naman talaga tayo kaibig-ibig ng Diyos eh. Sa pagsunod po sa utos na ito, mararating natin yung kasakdalan sa harap ng Diyos. Kaya po ganito yung ating tenets of faith eh. Tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos ay tungkulin nating umibig sa ating kapwa, kasama na maging ang ating mga kaaway. At ikalawa po sa ilalim ng pangunahing punto kung paano natin mararating ang kasakdalan sa harap ng Diyos, tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos ay tungkulin nating gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, basahin po natin ang Galatians chapter 6 verse 10. "Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya." Maaring ito ang isa pang aplikasyon sa pagsunod natin sa utos na ibigin ng kapwa. Ang aplikasyon ay let us do good to all. Yung paggawa ng mabuti, lalo na habang may pagkakataon tayo, samantalahin natin bilang mga Kristiyano. At ito po ay hindi din limitado sa mga taong nagbibigay o gumagawa ng mabuti sa atin, na sila lang din po yung gagawa natin ng mabuti. Pero syempre, tatandaan natin yung binibigyang din dito ni Pablo na gagawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat kahit hindi tayo gawa ng mabuti, pabalik. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat kahit na hindi nila tayo gawa ng kabutihan. Kumbaga, yung mabuting gawa, gagawin natin nang walang hinihintay na kapalit. Alalahanin natin yung kwento o kaya yung parabola ng mabuting Samaritano. Yung Good Samaritan, naging halimbawa siya ng tunay na pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Nung dumating sa kanya ang pagkakataon, sinamantala nung Good Samaritan yung paggawa ng mabuti. Ang ginawa ng mabuting Samaritano, masasabi nating pagtulong na walang pasubali. Sa kwento po o parabolang yon, itinuro ng Panginoong Hesus na ang paggawa ng mabuti hindi nakabatay sa lahi, hindi nakabatay sa relihiyon, at hindi rin nakabatay sa estado ng buhay. So,
tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos ay tungkulin nating gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao. At ang kasunod po, tayo ay nananampalataya na upang marating natin ang kasakdalan sa harap ng Diyos ay tungkulin nating huwag gumanti ng masama sa masama. Madalas po para sa atin, napakahirap itong huwag gumanti. Lalo na kung nasaktan tayo ng sobra. Minsan na po kahit hindi tayo yung direktang sinaktan halimbawa, taong mahalaga sa atin, sinaktan ng iba. Gustong-gusto nating gumanti. Pero malinaw po, ang turo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Basahin po natin ang Romans chapter 12, verse 17. Ayon dito, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kapag gumanti tayo ng masama sa masama, masisira natin yung buhay na marangal. Kapag gumanti tayo ng masama sa masama, walang kapayapaan yan. Hindi kapuri-puri. Pero po kapag pinili natin na huwag gumanti, ipinapakita natin yung pagkakaiba natin bilang mga mananampalataya. Kapag pinili natin na huwag gumanti ng masama sa masama, ipinapakita natin yung pagkakaiba natin bilang tayo po ay mga tagasunod ni Kristo na meron tayong pagpipigil sa ating sarili. Mahirap din ito, lalo na kung sobrang sama yung ginagawa sa atin. Madaling piliin na gumanti tayo ng masama Pero sa halip po, ito yung paalala, ito yung turo. Sa halip na magiganti, itinuturo sa atin ng Biblia, magtiwala tayo sa katarungan ng Diyos. Sa verse 19 ng chapter na ito, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, huwag tayong maghiganti, ipaubaya natin sa Diyos. Ngayon po dito kay Pablo, nasusulat, ang Diyos ang gaganti. Ang punto po, magtiwala tayo. Magpasakop tayo sa Diyos. Ang tungkulin at pagsunod sa utos na umibig sa kapwa, kasama na yung pag-ibig sa mga kaaway, yung tungkulin at pagsunod sa utos na paggawa ng mabuti sa lahat habang may pagkakataon, at yung pagpipigil sa sarili na huwag gumanti ng masama sa masama, hindi po yan madaling gawain. Sa kabuuan at sa katotohanan pa nga po, mahirap at sa marami napakahirap. Pero yung mga hakbang at pagsunod natin sa pangunahing paniniwala nating ito po yung magdadala o kaya ito po yung maghahatid sa atin na marating yung kasakdalan sa harap ng Diyos. Ang kasakdalan po, hindi nangangahulugan o hindi ibig sabihin na wala na tayong pagkakamali. Yung kasakdalan sa harap ng Diyos, pagiging ganap sa pag-ibig kung paano niya tayo inibig. Yung kasakdalan po, pagsusumikap na makasunod, bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, nawa po ang ating pananampalataya magbunga sa atin ng mga gawa sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa. Magbunga ito, yung ating faith, magbunga ng paggawa ng mabuti sa lahat ng tao at magbunga ng pagpipigil sa ating sarili na hindi tayo gumanti ng masama sa masama. Sa ganitong paraan, sa pagsasapuso natin, sa pagsasabuhay natin, sa pangunahing paniniwala nating ito, magtiwala tayo sa Diyos, mararating natin ang kasakdalan na nais ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos na maging sakdal tayo. Sinabi ng Panginoong Hesus, kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. At ito po, yung mga hakbang o yung tungkulin natin na ihahatid tayo sa kasakdalan. Kinakailangan po na maipakita natin, maipadama natin ang pag-ibig at yung paggawa ng mabuti, bunga ng ating pananampalataya. Nang sa gayon po, maging sakdal tayo sa harap, sa paningin ng Diyos.
Ang kasunod na pangunahing paniniwala na ating tatalakayin, basahin po natin. Sa pangkalahatang paniniwala na ang mga mananampalataya kay Kristo ay bumubuo ng bahagi ng tunay na iglesia, ang tinatanggap na pangunahing tungkulin ng bawat sumasampalataya ay ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Ang pagpapayo sa atin mula sa banal na Biblia na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon ay ipinanawagan. So nakaraang pag-aaral natin patungkol sa yung iglesia, itinuro po sa atin na bilang mga mananampalataya kay Kristo, tayo po ay bahagi ng tunay na iglesia. Kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay bahagi ng tunay na iglesia na itinayo mismo at ililigtas ng Panginoong Hesus. Itinuro din sa atin na ang iglesia hindi yun gusali, hindi yun isang lugar kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya, kundi ang iglesia po ay isang community o kapulungan ng mga sumasampalataya. So kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, tayo yung iglesia. Kung ikaw po ay sumasampalataya kay Jesus, ikaw yung iglesia. Tayo, ang bawat isa na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay bahagi ng katawan ni Jesus. At katulad ng katawan natin na may iba't ibang parte o may iba-ibang bahagi, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang tungkulin. Na sa lahat ng ating mga tungkulin, ang layunin po ay ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Itinuturo po sa atin na ang layunin ng ating pagkabuo bilang iglesia ay ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Yung mga tunay na sumasamba, sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ganyan sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Yung tunay na iglesia, tungkulin ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Ngayon, ang pagsamba po, yan po yung buong pagbibigay, yan po yung buong pag-aalay ng sarili sa Diyos. Ang pagsamba ay paraan ng ating pagpapahayag ng pasasalamat, pagpapahayag ng ating pagpupuri, at pagpapahayag ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Kaya mahalaga po na maunawaan natin na tayo yung iglesia. Kasi paano natin magagawa yung pagsamba kung kanya-kanya tayo, kung hiwa-hiwalay tayo, kung bukod-bukod tayo. Kaya meron po tayong pagkakatipon. Ang iglesia o ang mga bahagi ng katawan ni Jesus o yung mga sumasampalataya kay Kristo at ang ating sama-samang pagsamba sa Diyos ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating pananampalataya. Pangunahing paniniwala po natin bilang mga sumasampalataya kay Jesus, magkaroon tayo ng pagtitipon. Regular na pagtitipon na bilang tunay na iglesia na may layuning sambahin, may layuning luwalhatiin ang Diyos, meron pong panawagan sa atin na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Basahin po natin ang Hebreo chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang mga pagsamba tuwing araw ng linggo, yung mga iba pa na mga araw ng ating pagtitipon sa pag-aaralan ng Biblia, isinasakatuparan at ginaganap sa loob ng ating kalipunan para mapag-ibayo nito, para mapagtibay nito yung ating pananampalataya, para magtamo ng kaliwanagan ng isipan yung bawat isa sa atin at mapalakas yung loob ng bawat isa. Ang panawagan sa atin dito, ang atin pong mga pagtitipon, ito po ay mahalaga para sa ating spiritual na paglago. Yung mga pagtitipon natin bilang mga mananampalataya at sama-samang gawaing pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga para sa spiritual na paglago. Sa ating mga pagtitipon, ang malaki at mahalagang sangkap nito, salita ng Diyos. Nagtitiwala tayo na ang salita ng Diyos magpapalago sa atin tungo sa kaligtasan at magpapabanal sa atin sa katotohanan. Kaya wag nating pabayaan ang ating mga pagtitipon. Sa panahon po natin ngayon, yung buhay masyadong mabilis.
sa panahon natin ngayon, ang dami-daming challenges. Minsan, ang buhay nakakapagod, nakakapanghina. Nawa po, maging daluyan ang bawat isa sa atin ng lakas na nagmumula sa Diyos. Yung lakas na tinanggap mo mula sa Diyos, dumalo yan at mapalakas natin ang isa't isa sa ating mga pagtitipon. At isaisip din po natin na yung ating mga pagtitipon, hindi lamang ito para sa pangkasalukuyan natin. Yung pagtitipon po natin, paghanda din natin yan sa hinaharap. Sa ating pagsasama-sama sa pagsamba sa Diyos, inaalala din natin yung pangako ng pagbabalik ng ating Panginoon. Yung sinasabi po dito na papalapit na ang araw o yung the day approaching, tumutukoy sa araw ng Panginoon. Napag-aralan din po natin ito nung nakaraan sa konteksto ng buong New Testament. Ito po na araw ay ang muling pagdating ni Jesus. Isang mahalagang doktrina sa pananampalatayang Kristiyano, yung muling pagparito o araw ni Kristo. Na sa pagbabalik ng Panginoon, mangyayari ang ganap na katuparan ng plano ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Yung araw ng Panginoon, bibigay pag-asa ito sa ating mga mananampalataya na magtatapos din po anumang paghihirap natin dito sa mundo. At paalala din ito na may hangganan ang lahat, kaya maghanda po tayo. Kasama sa ating paghahanda, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Magpatuloy tayo sa pagsamba, sa pananampalataya, at sa pagkakaisa bilang iglesia. Maghanda tayo sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay at hindi pagpapabaya sa ating mga espiritual na tungkulin hanggang sa dumating yung araw ng Panginoon. Sa panahon nga natin ngayon, maraming bagay yung nagiging hadlang, maraming bagay yung nagiging dahilan kung bakit natin napapabayaan yung ating mga pagkakatipon. Minsan, meron sa atin, sobrang busy lagi ang schedule. Yung ibang dahilan, personal na problema. O kaya yung ibang hadlang, kapwa-tao. At pagkaminsan, pati yung pagiging kampante sa buhay, nagiging hadlang para mapabayaan natin yung ating pagtitipon. Kaya magandang paalala po para sa ating lahat ang araling ito. Ang Diyos po, sa pamamagitan ng Biblia, patuloy ang panawagan sa atin na magkatipon tayo. Huwag nating pabayaan yung pagtitipon dahil ito po ay para sa ikabubuti din natin. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 11. Huwag maging tamad sa pagsisikap. Maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So magpakasipag tayo. Huwag maging tamad, kundi buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. Ang ating pananampalataya ay dapat makita o magbunga din po sa ating mga gawa. At isa sa pinakamahalagang gawa ay ang ating sama-samang pagsamba at paglilingkod. Mga kapatid, tayo po ay inihatid sa kalipunang ito para magtamo ng pananampalataya at bilang magkakapatid sa Panginoon, magkaisa po tayo bilang iglesia na sumasamba at nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang ating pagtitipon, hindi lamang tungkulin, kundi pagkakataon din po natin na makasama ang Diyos, ang presensya ng Diyos, at makasama ang bawat isa. Kaya po patuloy nating sundin ang paanyaya at panawagan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na huwag nating pabayaan ang ating mga pagkakatipon. Nawa po patuloy tayong maging masigasig sa ating pagsamba, magpakatatag sa ating pananampalataya at manatiling tapat sa ating tungkulin bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo. So, una, pag-ibig sa kapwa. Itong kasunod, huwag pabayaan ang pagtitipon. At ang panghuling tenets of faith na ating tatalakayin, basahin po natin. Tayo ay nananampalataya at masasabi natin na ang banal na Biblia ay siyang pinagtutuunan ng kaukulan ng bawat mananampalataya na nagnanais na lumago sa kanyang buhay Kristiyano upang madagdagan ang kaalaman sa Diyos, maiwasan ang mga pagkakamali at maipalaganap ang pananampalataya.
Ang Biblia po ang pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at bilang ating gabay sa pamumuhay. Sa kabuuan po mga kapatid, mula part 1 hanggang dito po sa part 6 ng ating mga pangunahing paniniwala lessons at maging yung mga noon pa na mga aralin natin sa mga Bible studies natin, sa mga physical na pagtitipon noon pa at dito sa ating broadcast, ang banal na Biblia ang ating gabay sa paglago sa ating buhay Kristiyano. Tayo po bilang mga sumasampalataya kay Jesus, naisin natin na lumago. Paano ba tayo lalago? Paano natin madadagdagan yung ating kaalaman sa Diyos? Paano pa natin siya makikilala? Or paano pa tayo makakaiwas sa mga pagkakamali? At paano natin mapapalaganap yung ating pananampalataya? Ang malinaw na sagot sa mga tanong na yan, sa pamamagitan po ng masusing pag-aaral, sa pagninilay-nilay at sa tapat na pagsasabuhay ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Bible po ang ating maging pundasyon sa paglago bilang mga tagasunod ni Jesus. Ang banal na Biblia ay siyang pinagtutuunan upang madagdagan ang kaalaman sa Diyos, maiwasan ang mga pagkakamali. Ibig sabihin, ang Biblia ang siyang pangunahing pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng Bible, inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban at ipinapaalam ang kanyang mga plano para sa atin. Sinabi po sa ikalawang Timoteo chapter 3, basahin natin yung verse 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia, isang aklat na nagbibigay kaalaman at nagbibigay inspirasyon, nagdadagdag kaalaman tungkol sa Diyos. Nagsasanay, nagtutuwid, nagdidisiplina. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin yung pag-ibig, mas nauunawaan natin yung kabanalan at yung mga pangako ng Diyos sa pamamagitan niya ng banal na kasulatan. Kapag mas nakikilala natin ang Diyos, mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Kapag mas nakikilala natin ang Diyos, mas lumalago at mas nagbubunga yung ating pananampalataya. At ang Biblia po, ang ating gabay sa pag-iwas sa pagkakamali. Sa Psalms chapter 119, basahin po natin ang verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Tayo po, at kung laging sariling karunungan natin, yung lagi nating susundin, lagi nating pagbabasehan, mabilis tayong magkamali. Mabilis tayong mahulog sa pagkakamali. Sa mga talatang ating binasa sa sulat ni Pablo kay Timoteo, at dito po, itong Psalms, sinasabi na ang Biblia ang ating gabay sa tamang landas. Sa gitna ng tukso, yung Bible po ay nagbibigay sa atin ng lakas para tumanggi sa tukso. Sa panahon ng kaguluhan, ang Biblia ay nagbibigay linaw sa ating isipan. Ang pag-aaral po natin ng Biblia para yung pagtatanim ng mga tamang prinsipyo sa ating puso. Para sa oras na makaranas tayo ng pagsubok, may magagamit tayo. Meron tayong sandigan, salita ng Diyos. At sa last na parirala ng ating pangunahing paniniwala, sabi po dito, ang banal na Biblia ay siyang pinagtutuunan upang maipalaganap ang pananampalataya. Yung kaalaman na ating natututunan mula sa Bible, hindi po natin dapat sinasarili or nananatili sa atin. Ang pananampalataya na tataglay natin dahil sa pag-aaral ng Biblia, yung karunungan at yung faith natin sa Diyos na natatamo natin dahil sa pag-aaral ng Biblia, hindi natin dapat sinasarili lamang. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag,
Tayo ay may misyon na ipamahagi ang mabuting balita sa iba. Sa Mateo chapter 28, verse 19 hanggang 20, iniutos mismo ng ating Panginoong Hesus. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung Biblia po, yung ating batayan sa pagbabahagi ng pananampalataya patungo sa iba. Hindi tayo makakapagturo ng tama kung hindi natin nauunawaan ng tama ang Biblia. Kaya mahalaga po na tayo ay patuloy sa pag-aaral para may ihanda natin yung ating sarili na ipahayag yung katotohanan tungkol sa Diyos. And ang ating pamumuhay ay nagsisilbing patotoo ng salita ng Diyos. Na kapag nakita ng iba yung pagiging tapat natin, kapag nakita ng iba yung pagiging mabuti at makadiyos, yung pagiging Kristiyano natin, nagiging inspirasyon tayo sa kanila na magtanong tungkol sa ating pananampalataya. At dito tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi sa kanila ang Ebanghelyo, maipakilala sa kanila ang Diyos, mai-share sa kanila ang salita ng Diyos. Sa utos na ito sa atin ng Panginoong Hesus, pag-isipan pa po natin kung paano pa natin maibabahagi sa ating pamilya. Paano pa natin maibabahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po na mga alagad ni Hesus, gagawin din nating alagad ng Panginoon ang iba. Sa modernong panahon natin ngayon, maraming mga bagay yung nagiging hadlang para maglaan tayo ng oras sa pagbabasa at pagninilay ng Biblia. Nandyan na yung kaabalahan sa trabaho, sa pag-aaral, nandyan pa yung mga libangan, at iba pang mga distraction. Pero bilang mga mananampalataya, tandaan po natin, ang salita ng Diyos, nananatili yan na mahalaga. Ang salita ng Diyos, dapat nating unahin. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 4, verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Kung nais nating lumago bilang mga Kristiyano, kung nais po nating tunay na mabuhay o makapamuhay bilang Kristiyano, kailangang maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng Biblia. Yung ating kaalaman, yung ating kalakasan, yung ating kakayahan na ipamuhay at ipalaganap ang pananampalataya na kasalalay po sa ating pagpapahalaga sa Biblia bilang salita ng Diyos. Ang mensaheng nakapaloob dito sa ating pangunahing paniniwala patungkol sa Biblia, ang banal na Biblia ang ating gabay. Mas makikilala natin ang Diyos, maiiwasan natin ang pagkakamali, at maipapalaganap natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng banal na Biblia. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat. Ini-encourage po na maging masigasig sa pagbabasa, maging masigasig sa pagninilay at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nawa po, magawa nating maranasan yung tunay na pagbabago at tapat tayo na makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, sa ating pagpapalago sa ating buhay Kristiyano at paglalakbay sa buhay na ito bilang mga mananampalataya, ingatan natin yung ating mga pangunahing paniniwala at mga mahalagang pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Yung pagtitipon nagpapalakas ng ating spiritual na ugnayan sa Diyos at ugnayan sa kapwa mananampalataya. At ang Biblia ang nagbibigay kaalaman, nagbibigay direksyon,
at inspirasyon para magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Yung Bible yung ating gabay, yung ilaw sa ating landas. Ang mga pangunahing paniniwalang ating tinalakay, hindi natin dapat paghiwa-hiwalayin at hindi natin dapat piliin lang kung ano yung gusto nating tanggapin. Kundi ang lahat po ay ating panghawakang mabuti para maging buo, para maging matibay, at para maging makabuluhan yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Yung mga pangunahing paniniwala na ating tinalakay, yan po yung ating pundasyon ng ating pananampalataya at mahalaga po yung pagtanggap natin sa mga yan. Bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan, mahalaga po yung pagkakaisa natin at pagtanggap natin sa mga pangunahing paniniwalang ito bilang bahagi ng ating pagkakaisa. Panghawakan po natin, ingatan natin at isabuhay natin at ibahagi sa iba yung mga aral na ating tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Magkaisa, magkasama-sama din po tayo sa pangangalaga sa kalipunang ito. Nang sa gayon po, maprotektahan natin yung biblikal na mga aral na ating taglay sa loob ng iglesyang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Hanggang dito po ang ating aralin.